Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, ano man ang ating mga ginagawa, una digit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Suma sa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, makipag-ugnayan tayo sa Diyos sa lahat ng bagay. Paano tayo makipag-ugnayan sa Diyos? Sa pamamagitan ng panalangin, ng pagdadasal. Totoo, marami sa atin ang mananalangin. Marami sa atin ang nagdarasal. Makahingi lamang, makakuha lamang ng biyaya ng Diyos. Ngunit marami sa atin ang hindi tunay na nagdarasal, sapagkat malimit na sa ating panalangin, masyado mga personal ang ating hinihiling. Ang makapasa tayo sa examination, ang makakita tayo agad-agad ng pirang ating kailangan, mga personal na panalangin. Ang isipin natin, tulad sa paghingi natin sa ating mga magulang, ang isipin natin, ang Diyos, pinag-aralan din kung karapat-dapat tayo o hindi sa ating pangangailangan. Kung nauukol sa atin ang ating ipinagdadasal. Sinasabi ng ating Panginoon, hali kayo, kayong mga napapagod, bibigyan ko kayo ng kapahingaan. Sa madaling salita, nais ng Diyos na sa ating pangangailangan, lalapit tayo sa Kanya. Sa ating kapaguran, sa Kanya tayo magpahinga. Manalangin tayo. Ngunit, tandaan natin, hindi makukuha sa isang panalangin lamang ang ating pagpag-usap sa Diyos. Sabi nga nila, walang matimtimang berhen sa lubusang panalangin, sa tapat na panalangin. Hindi tayo mabibigo sa ating panalangin. Hindi na kailangan na mayroon pa tayong kodigo sa ating panalangin, mayroon pa tayong kung ano-ano mahahawakan. Maaring magiging simple lamang ang ating panalangin. Ngunit kailangan sa ating panalangin, nandyan siyang matibay na pananalig at pagtitiwala sa Panginoon. At huwag tayong bumitiw. Hindi minsan lamang. Ika nga, ang Diyos nagbibigay sa ating lahat sa Kanyang panahon at sa Kanyang kagustuhan. Ang kailangan lamang natin ay kababaang loob. Ang pagtakwil ng anumang kayabangan o ng anumang pagmamataas. Ang lubusang magtitiwala at pananalig sa Kanya. Marami tayong magiging gabay sa ating panalangin. Una ay yung isang babaeng nagkasakit na dinugo, na naubos ang kanyang pera sa pagpunta sa mga iba't ibang mga doktor at hindi na siya gumaling. Kaya minsan nung nakita niya si Jesus, naniwala siya na kung makausap lamang niya si Jesus,
Kung makita lamang niya si Jesus, ang sabi nga niya, mahipo-kulop man lamang ang laylayan ng kanyang kasuutan, gagaling ako. At naganap ang sinabi ng babaeng yan. Yung isang centurion, isang Roman centurion, na talagang kalaban ni Jesus, alam naman natin noon, ang Jerusalem, teritoryo ng Roma. Kaya ang mga Romano noon ang may hawak ng Jerusalem. At ngunit naniniwala ang centurion na yun na mapagaling ni Jesus ang kanyang anak. Nang siya ay umalis, talagang mamamatay na. Ano sabi niya kay Jesus? Panginoon, hindi ako karapat-dapat na papasok ka sa aking tahanan. Ngunit sa isang salita mo lamang, gagaling ang aking anak. At nagaganap na ito, ang mga pangyayari ito. So, anong ibig sabihin sa salaysay na ito tungkol sa centurion? Hindi man tayo karapat-dapat, makasalanan man tayo, lalapit tayo kay Jesus. Lalapit tayo na may malinis na puso. Sundin natin ang kanyang itinuturo at patawarin mo kami sa aming mga sala tulad ng pagpatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Kaya bago tayo hingi ng kapatawaran ng ating pagkakasala, tayo muna ang magpapatawad sa mga nagkakasala sa atin. Maalaala ko ang isang salaysay at ibahagi ko ito sa inyong mga kagabay sa mga pagkakataon ito. Mayroong isang Panginoon na pupunta sa malayo. Iwanan niya pasamantala ang kanyang mga nasasakupan. At hindi alam kung kailan sa babalik. So, ngunit ang Panginoon ito ay nilapitan ng isa sa kanyang mga alipin. Alang sabi, Panginoon, hindi, sorry. May isang Panginoon na may mga alipin. Minsan lumapit sa kanya yung isa sa kanyang alipin. May utang, patira pa, umiiyak, at sinabing, pagbigyan siya na hindi muna makabayad, huwag siyang ipakulong. Magbabayad siya kung magkakaroon siya. Time ang kanyang pangako. At pinatawad siya ng kanyang Panginoon. Ngunit hindi pa nakalayo ang Panginoon. Nakita ng alipin na ito ang kanyang kapwa-alipin. Nilapitan at siningil. Ikaw, hindi ka pa nagbayad ng utang mo. Magbayad ka na. Kung hindi ka magbayad ngayon, ipapakulong kita. Narinig ito ng Panginoon. Dahil sa ginawa nga, pinakulong niya yung kanyang kapwa-alipin. Pinatawag yung alipin na yan at ang sabi ng Panginoon, nagkakautang ka sa akin. Humingi ka ng nakikiusap ka na huwag muna kitang singilin, huwag kitang parusahan, huwag kitang ipakulong. Ngunit ang ginawa ko sa iyo, hindi mo ginawa sa kapwa mo alipin. Siningil mo, hindi na kapagbayad, pinakulong mo. Kaya ipapakulong din kita. At pinakulong ang alipin na yan. Ano ang ibig sabihin ng salaysay na ito? May pagkakasala tayo sa Diyos. May pagkakasala tayo sa ating kapwa. May pagkakasala sa atin ang ating kapwa. Kaya punta tayo sa Diyos dahil natin malinis tayo sa ating pagkakasala. Lord, patawarin mo ako. Mabigat ang aking pagkakasala. Patawarin mo ako. Ngunit pagdating mo doon, hingi ng kapatawaran. Ang nakakasala sa iyo, parusahan pa rin. Ayaw ni Lord, ayaw ng Panginoon.
ang bagay na ito. Nagpapatawad upang mapapatawad ng kasalanan.